Grabe ang init. Ang layo kaysa kanina na sobrang lakas ng ulan. Ngayon, sobrang init. Ano na nangyayari ngayon? Bakit ganito ang panahon? So yun, good day everyone. Bali ngayon ay pauwi na tayo. At dito tayo manggagaling sa City Hall. Kasi nga may dinaan tayo sa City Hall. Tapos ayun, naabot naman natin. So ngayon pauwi na tayo. Ay grabe, ang init ngayon talaga, promise. Pero mas okay na rin naman to kaysa yung umuulan. Mas ayoko yung maulan kaysa doon sa maaraw. Kasi nga mas hassle magsuot ng kapote. Tapos pati sapatos mo basa. At least ito, naiinitan ka lang. Isa lang yung hassle. Ay nako, grabe. Pero grabe pa rin, iba yung init. Talagang kanina sobrang lamig, ngayon talagang sobrang init. Ganun yung panahon ngayon. So ano ba yung topic natin ngayon? Siguro pag-usapan natin yung mga fast food noon at ngayon. Disclaimer lang, wala tayong balak siraan na fast food or franchise na wala tayong balak siraan na franchise ayun or fast food. Pero ito lang kasi yung mga napansin ko sa mga fast food dati or fast food ngayon ay compare sa fast food ngayon. Uy, yan lang laking Red Bull walang kita pero yun, may Red Bull dito, may nagbabiyahing bote ba, may nagbabiyahing lata ng Red Bull. Ano ba yan? Hindi na ako sanay mag vlog, sobrang tagal na huli kong vlog Ang galing! Ang galing! So yun nga, ang natin, yung topic natin is about fast food. So magsimula tayo doon sa pinaka-favorite kong fast food. Burger King to. Favorite ko to kasi mahilig talaga ako sa burger. Tapos gusto ko yung burger na punong-puno ng laman. Ito kasi may bukod sa may may lettuce, may rin siya, kamatis, may pickles. Talagang kompleto yung yung Whopper niya. Kaya gusto kong kumain dito. So ano ba yung mga bagay na nawala na sa Burger King na meron dati? Dati kasi sa Burger King may may unli drinks sila. So pag sa kanila ka bumili ng burger, may unli drinks. And etong unli drinks na to, parang nauso sa kanila to nung mga year 2000. So ayun, dati unli talaga yung sa kanila drinks. Tapos parang dinudugas kasi to nung ibang customer na minsan nga nagdadala pa sila ng water jug para lang maka-unli dito ng drinks. So ang ginawa ng Burger King is para hindi mapandugas yung iba, within the cup na lang, yung kayang punuin ng cup na lang, yun lang yung pwedeng i-unli. Bawal ka magpalagay sa ibang containers. So ayun, yung isa nila naisip na way. Pero ang ang nangyari naman doon, nung ganun na yung policy nila, yung iba parang umaano lang ng cup, kumukuha lang ng cup sa kabilang table. Tas
kasi nakikita ko to eh, meron talagang papasok na ano diyan na tao. Tapos yung cup sa kabilang table kukunin niya, tapos magpaparefill ng soft drinks doon sa counter. So yun, hindi ko alam kung dahil doon kung bakit nawala yung anti drinks ng Burger King, or dahil may ano lang, may validity date lang. Pero dati yun yung naalala ko. Yes. Dapat ano to eh, tinatanggal tong mga debris na to eh, kasi ang dulas talaga eh. Eh buti, ano ko yung bike, kaya kong buhatin. Paano kung hindi ko kayang buhatin, di natumba ako. Tapos, ano pa ba? Na-miss ko rin yung ano nila. Yung mga laruan nila sa Burger King. Dati, nag-ano rin sila ng laruan eh. May burger meal din sila. Hindi ko alam kung yun yung tawag. Basta in-invento ko lang yun eh. So yun, dati may ganun sila. Tapos ayun nga, nawala rin to. Parang ang huli kong nabiling laruan dito is yung Woody Woodpecker. Pero dati may gustong gusto ko sa kanila. Nakita ko kasi sa pinsang ko na meron sila nito. Yung ano to, yung Ghostbuster na laruan. Ang ganda talaga ng pagkakagawa, malayong malayo sa mga laruan na inaano ngayon, nililip na binibili mo sa mga ano, sa mga fast food. Yun talaga quality dati laruan na yun. So yun lang naman. Tapos ano pa ba, ito medyo ano to eh, dati sa mga fast food, naalala ko 50 pesos sold ka na eh. Ngayon ano eh, hindi ka na makakabili ng 50. Yung 50 mo hindi ka na mabubusog eh. So dito papasok yung McDo. Kasi itong McDo dati may ano to eh, meron silang chicken fillet. Dati sold na sold talaga. Ayun yung nag-ahon sa akin sa ano eh, sa college, nung lagi pa akong tambay sa mall. Dati naalala ko yung chicken fillet, yun nga 50 pesos. Tapos yung ano dati, itong McDo dati kasi may ano to, may gravy ano sila, kettle. Sa iba meron pa rin, pero yung sa iba kasi nasa counter na. Dati kasi na ano namin to eh, nadadala namin sa table namin. So yun, order kami ng chicken fillet, tapos pupunuin namin ng gravy yung in-order namin. Tapos yun, sold na kami doon. Eh ngayon parang wala na. Tapos syempre yung toys nila medyo ano na rin, hindi naman pumangit, pero medyo nagmahal eh. Pero okay pa rin. Actually bumili nga ako sa kanila ng ano, Minecraft toys, yung last Happy Meal nila. Hindi naman last, siguro basta nung ano, bumili ako ng Minecraft toys sa kanila, yung mga blind box, kasi gustong gusto ko talaga yung Minecraft. So yun lang naman yung ano, na-miss ko dun sa McDo. Tapos sa Jollibee, ano ba yung na-miss ko sa Jollibee? Yung na-miss ko sa Jollibee talaga, yung ano nila, yung hotdog nila. Ganun pa rin naman yung hotdog nila, kaso nagmahal na eh. Nagmahal na talaga, siguro talagang dahil sa ayun nga, mahal na yung mga ano, mga ingredients ng pagkain na nagmamahal na. Saka yung pala, naalala ko dati, pag hindi ako nag-chicken fillet, ang in-order ko ano naman, garlic pepper beef naman sa Jollibee. Favorite ko yun. Dati sold na sold yun, yung 50 pesos mo, napakadami na. Eh ngayon, hindi ko alam magkano na, parang 89 pesos. Parang almost kapresyo na siya talaga ng ano eh, ng chicken, ng one piece chicken. Eh dati one piece chicken na yun nga, alam ko 89 lang dati one piece chicken eh.
Kaya medyo nalungkot ako doon kasi yun yung mga salba foods ko nung high school, ay nung college eh. Tapos since nasa usapan tayo ng 50 pesos sa pagkain, mapunta tayo kay KFC, di mawawala yan. Si KFC, ito talaga, sa lahat ng chicken, Fuera Biro, gustong gusto ko talaga yung chicken nila dati. Hanggang ngayon naman, pero kasi dati iba talaga yung lasa ng chicken nila eh. Yung original nila sarap na sarap talaga ako. Lalo na yung pag yung chicken nila is tinake home mo, yung kinain mo sa bahay, tapos yung chicken nila malambot na yung balat. Ang sarap na, grabe. Talagang kaya ako nagte-take out ng fast food dahil doon sa KFC. Dati hindi ako mahilig mag-take out, pero dahil sa kanila, dahil doon sa original chicken nila, nagustuhan ko yung take out. Pero syempre, hindi yun yung topic natin. Yung topic natin is yung isa nilang sulit savers, which is yung ano nga ba yun? Flavor shots meal. Itong flavor shots meal, nasa secret menu nila to eh. Parang hindi mo siya makikita doon sa pagpipilian ng mga pagkain. Mo-order mo siya basta alam mo yung tawag sa kanya. So yun, sinasabi ko flavor shots meal. Tapos yun, pan shots na may ilang na may isang kanin saka may isang drink. Tapos lang yun, 50 lang yun. Sold na kami nun. Same din ang ginagawa ko sa chicken fillet. Nilalagyan ko ng ng maraming gravy. Kasi sa KFC hanggang ngayon, only gravy pa rin. So, ayun yung kinakain ko lagi doon nung college. Pag hindi naman ako kumakain doon, syempre, nag-Hong Kong style noodles ako. Sa labas ng SM dati, meron doon sa sa parking. Ayun yung mga naabutang kong pagkain ng college ako na super sulit. Parang yung 57 pesos nun is may dalawang siomai na, tapos ang dami ng noodles. Ngayon medyo umonti na yung servings eh. Katulad sa ibang mga pagkain na nabili ko, ay na nabanggit ko, onti na talaga servings nila ngayon, promise. Saka kung hindi man nag-onti yung servings, nagmahal na siya. Hindi na siya, para sa akin, hindi na siya sulit para doon sa binayad mo. Kasi katulad ng flavor shots, 89 na rin yata yun. Parang nasa gano'n na yata ang presyo niya. So hindi na siya sulit kung bibili ka, di ba? Mag one piece chicken ka na lang, onti na lang dadagdag mo eh. Tapos ano pa ba? Medyo marami pa rin ako naisip na pagkain, pero nakalimutan ko eh. Siguro yung yung pala yung Pouchin. Napakamahal na rin ang Pouchin ngayon, grabe. Hindi na siya katulad ng dati. Nakatakot naman ito. Yung Pouchin dati, naalala ko 45 lang yun. Ngayon 50 pesos na. Saka dati ay 45 lang nun. 89 na yata ngayon yung Pouchin. Tapos yung lemak rice niya, pag umorder kasi dati ng lemak rice, 55. Parang doon naging 50 yung Pouchin. Pag nilemak rice mo, 55. So yun, dati naging 55 lang yung lemak rice. Tapos yung Hainanese, 50. Pero nung nung medyo patagalan na, nung hindi na ako nakakain sa kanila, naging na siyang naging ng 89 pesos, which is napakamahal na So medyo nalungkot ako kasi ang mahal yan eh. Tapos yung pa dito, yung lemak rice niya, wala nang dating nakalagay na dilis. Dati may mga dilis na maliliit dyan eh. Ngayon talagang parang na lang,
Yung garlic na lang yata, yung fried garlic. Ayun na lang yung nakalagay sa kanya. Medyo nakakalungkot din. Saka dati naalala ko, kumakain kami nun, only yung refill nung nung toyo, para pinapaligo ka agad nila doon sa sa lalagyan. Doon na nakalagay. Eh, since nagpalit sila ng ng lalagyan, ng plastic sila. Dati kasi styrofoam. Ngayon, ay plastic tuloy. Ngayon, papel na lang yung mga cardboard na lalagyan. Nung nagganon, binibigyan ka na lang nila ng ng cup na maliit, tapos nandun yung chili sauce saka yung toyo. And late lang nun, putik ya, para siguro pag pinagkumpara mo yung binibigay sa'yo na toyo saka doon sa binibigay dati, parang kailangan mo ng 5 ganun ng toyo para makapuno ka. So yun, nakakalungkot lang kasi ang layo na ng presyo ng mga pagkain ngayon saka dati talagang sulit ang pagkain. So yun, siguro hanggang dito na lang. Kung may maisipan ako idagdag, sa follow up vlog na lang. So yun nga, disclaimer ulit, wala akong balak sirang mga fast food or establishment sa akin mga binanggit. Ito lang yung napansin ko talaga, talagang nagmahal na kasi talaga yung presyo, kaya wala tayong magagawa pero masarap pa rin naman kumain sa mga na to, lugar na to. So ayun nga, hanggang dito na lang guys, bye na.